Kaibigan, magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang mga ugali ng taong negatibo. Mga ugali ng taong negatibo sa kanilang buhay. Ang mga ugali, mga kaibigan, una, laging may reklamo. Hindi makontento, lahat na lang may mali. Kahit gaano kaganda ang pangyayari, may masasabing negatibo sila. Pangalawa, mga kaibigan, ay mahilig manghila ng iba. Kapag may umaangat, imbes na matuwa, ay siya ay naiinis. Parang may mindset na sabi niya, kung hindi ako masaya, wala dapat na maging masaya. Yan ang mga taong negatibo sa buhay. Lagi silang ayaw nila na nakakakita ng mga taong umaangat sa buhay. Ayaw nilang nakakita na may taong masaya. Yan, kaya't kapag nakakakita sila na taong umaangat sa buhay, dahil sila ay nagsisikap, abay sinisiraan kaagad ng mga taong negatibo. Yan ang mga ugali ng mga taong negatibo. Ayaw makakita ng kapitbahay na umaangat. Ano pa ang ugali ng mga taong negatibo sa buhay? Pangatlo ay laging inaasahan ang pinakamasamang mangyayari. Kahit wala pa namang nangyayari, nag-aalala na kaagad. Sasabihin nila, ay baka hindi yan magtagumpay. Sigurado palpak yan. Yan ang mga linyahan ng mga taong negatibo sa buhay. Pang-apat, mga kaibigan, na sinyalis ng mga taong negatibo sa buhay ay sarado sa mga payo o bagong idea. Kapag may nagmumungkahi agad sinasarhan ang kanilang sarili. Wala pang sinusubukan, ayaw na agad. Yan, kaya walang nagagawa dahil lahat na lang na mga bagay ay negative sa kanyang paningin. Ang lima na mga ugali ng tao na negatibo ay madaling maapektuhan ng maliliit na bagay. O panglima. Laging feeling talunan o kawawa. Parang pasan ang mundo. Sasabihin nila na ako na lang palagi ang mali. Wala talagang swerte sa akin. Yan ang mga ugali ng mga taong negatibo sa kanilang buhay. May mga na-meet na ako ng mga ganitong tao na lagi na lang silang mali sa kanilang paningin. Samantalang ang katotohanan hindi naman ganun. Pero sa kanilang pag-iisip, lagi silang mali. Yan mga mga linyahan ng mga taong negative sa buhay. Yung ang tingin nila sa kanilang sarili ay maling-mali at laging mali at walang swerte. Yan ang mga ugali ng mga taong negatibo sa buhay. At pang-anim, mga kaibigan, na ugali ng mga taong negatibo ay madaling maapektuhan ng maliliit na bagay. Isang simpleng comment sa kanila, nagiging malaking issue na. Laging pinapalaki at pinipersonal. Halimbawa, sila ay nag-browse sa internet o kaya sa Facebook. Abay kung nakakita sila na comment na medyo kung sa tingin nila ay sila ang
pinapatamaan, madali silang mag-react at yan ay pinapalaki. Yun ang mga taong negatibo sa kanilang sarili. Kaya kailangan nating baguhin. Kung ganyan tayo mga kaibigan, kailangan natin na baguhin ang buhay. At ang pangpito na ugali ng taong negatibo ay laging naghahanap ng butas ng iba. Ang laging tinitingnan sa kapwa yung mga kamalian. Imbes na mag-focus sa mabubuti, ang mata laging nasa mali ng iba. Tingnan mo yung mga taong negatibo, yung tinitingnan niya diyan sa kanyang kapwa ay laging yung mga kahinaan, yung mga maling ginagawa. Hindi niya tinitingnan ang mga magagandang nangyari sa kanyang kapwa. Yung mga kahit na walang mali ang kanyang kapwa, ay binibigyan niya ng pagkakamali sa kanyang paningin. Yan. Siguro marami kayong nakikitang ganyan mga kaibigan, mga ganyang tao na kapag nakakwentuhan mo, talagang ang tinitingnan nila ang kinikwento sa iyo yung mga pagkakamali ng kapwa, na hindi naman siya pinapakialaman, di ba? Wala namang ginagawa sa kanyang mali, pero ang tingin niya ay laging mali ang kapwa. Yung mga maling mga ginagawa ng kapwa, yun ang kanyang laging tinitingnan. At yung mga magagandang ginawa ng kanyang kapwa, baliwala sa kanya. Yan ang mga taong negatibo. Ang negatibong pag-iisip ay hindi habang buhay na hatol. Maaring baguhin yan mga kaibigan sa tulong ng pagdarasal at pagbasa ng salita ng Diyos. Pagkilala sa mga positibong bagay araw-araw. Pag-iwas sa mga taong puro reklamo. At pagpapasalamat sa maliliit na biyaya. Kaya kung ganyan ang ating ugali mga kaibigan, kung dito sa mga nabanggit na mga ugali ng mga taong negatibo, kung ganyan ang ating ugali mga kaibigan, ibig sabihin pangit ang ating ugali. Negatibo ang ating ugali na naapektuhan yung iba. Kaya kung gusto mong baguhin, mababago pa yan mga kaibigan. Dahil may pagkukulang lang ang iyong ginagawa. Kaya kung gusto mong baguhin mga kaibigan, unang-una ay lumapit ka sa ating Panginoon. Bigyan mo ng daan ang salita ng Diyos upang makita mo ang katotohanan kung ano ang dapat gawin na mabago ang ganyang pang-uugali. At ang tingnan mo lagi araw-araw yung mga positive na mga bagay, mga positibong mga bagay, yun ang kailangan mong tingnan. At iwasan mo yung mga taong lagi na lang reklamo. Diba mga kaibigan, siguro na-experience ninyo na may mga tao talagang kapag nakausap mo, abay lagi na lang problema ang kinikwento niya. Ako mga kaibigan, pag ganyan yung tao na lagi na lang problema, at talagang iniiwasan ko yan kasi naapektuhan ang aking sarili, ang aking mood. Pag ganyan yung mga tao mga kaibigan, talagang mabigat na kakwentuhan, di ba? Kaya dapat nating iwasan yung mga taong puro na lang reklamo sa buhay. Iwasan din natin yung mga tao na kapag nakakwentuhan, ang kinikwento niya lahat ng mga mali ng kanyang kapitbahay, ng kanyang kapwa, ng kanyang kapatid. Wala nang matino sa kanya. Yan, iniiwasan kong mga ganyang kakwentuhan dahil nasisira ang aking mood.
sa mga ganyang tao. At hanapin natin yung mga tao na positibo sa buhay. Yung mga taong sa maliit na bagay ay pinapasalamatan. Yung marunong magpasalamat, marunong tumingin sa mga positive na bagay, yun ang ating hanapin, yung mga taong ganyan. Okay mga kaibigan, maraming salamat sa inyo. Mayroong napulot na mga aral kung paano tayo makaiwas sa ugaling pagiging negatibo upang tayo ay maging masaya. Sana mga kaibigan ay i-subscribe ninyo ang ating channel na ito upang marami pa tayong mga pag-uusapan. Sa bawat upload ng video ay manotify kayo upang marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa buhay, kahalagahan ng buhay at paano tayo mabuhay na maayos na may masayang buhay at tayo ay laging positibo sa buhay. Sa susunod mga kaibigan ay pag-usapan naman natin ang mga ugali ng mga taong positibo. Ito ang inyong lingkod, Kuya Dan, nagpapaalam at nag-iiwan sa inyo ng magandang araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.